Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito, titirahin natin si Top Ghost Coat. Titirahin natin si Goosebump Top 5. Ang pabagat ito ay Top 5 Ghost Coat on camera. Bata, inatake ng kanyang kaibigan, hindi nakikita. Oh my God. So ito, subscribe nyo si Goosebump Top 5 dahil paborito ko to. Tsaka si Sir Grip dito sa Pinoy version ng Nooks Top 5. Diba? O, ito na. Huwag natin patagalin. Tirahin na natin to. Bago pa, tirahin ng iba. Top 5 Ghosts Caught on Tape. Kikilabutan talaga ako pagka boses ito eh. Ghost Resort. Isang kababayan natin Ito na si Just Clint. Yan ang mga idol natin sa pagbablog. ang nag-e-explore sa mga haunted places dito sa Pilipinas. Uy, may ganun akong mga shot ah. Si Clint o mas kilala sa channel niya na Just Clint. Nito lang, pinuntahan niya ang abandoned haunted Oh, ito yung pinuntahan ko. Nagsolo bukbang ako, nag-camping kami. Ito yung resort sa Cavite. resort sa Cavite para Cavite. tingnan kung totoo ang balita ng pagmumulto ng dating guest na pumanaw dito. Pagdating sa resort, siya ay sinalubong ng nakakatakot at sira-sira ng gusali na halos lamunin na ng mga halaman at mga puno. Halos bawiin na ng kalikasan ang dating napakagandang resort. Habang ine-explore niya ang resort, pinapakita lang niya ang estado ng bawat lugar dito. Ngunit pagpasok niya sa isang kwarto, mangyayari ang isang bagay na talagang susubok sa tapang niya. Ito ang nangyari. Hindi ko makakalimutan ang resort na to. Dito nabali ang tuhod ko. Oo, ganun din. Wala na rin, guys. Tapos yung tiles, pinagtatanggal na rin, guys. Hindi ko alam kung... Uy! Putsang gala. Pinagtatanggal na rin, guys. Di ko alam kung Uy, gumalaw yung buhok niya. pinagtatanggal na rin, guys. Oh my God. Ramdam Nung nandyan ako, walang nagparamdam. Alam ko na kung bakit. Kasi wala akong buhok. Si Just Clint may buhok, kaya may nagparamdam sa kanya. Diba, yung multo kasi dyan, nanggagalo ng buhok. So, ligtas ako, kaya wala nagparamdam sa akin nung nandyan ako. So, yung mga may buhok, yan, patay ka, mumultuhin talaga. Oo. Ayun o, gumalaw o. Ramdam mo ang pagkagulat sa mukha niya habang pinapaliwanag niya ang kalagayan ng kwarto. May kung anong puwersa na lang ang tila pinaglaruan siya. Tapos yung tiles, pinagtatanggal na rin, guys. Hindi ko alam kung... Putsang gala. Hinawi ng hindi nakikitang espiritu ang buhok niya. Makikita mo ang pagpitik ng kanyang buhok na parabang kinalabit siya sa ulo. Bukod doon, bago pa mangyari ang pagpaparamdam ng kaluluwa sa kanya, isang puting flash ng orb ang bigla na lang lumabas sa ulo niya. Mabilis ang paglitaw nito at mabilis din tong nawala. Ayon sa kanya, Ang linaw ng mata ni ano? Ni Goosebump. wala namang hangin sa paligid ng mga oras na yon. Kaya ano ang may kagagawan ng nangyari sa kanya? May kumalabit. Hindi ko alam kung kita dito, guys, pero parang may gumanon sa akin. Hindi ko sure, kasi wala namang hangin dito eh. Matapos nito, nakipag-communicate siya sa espiritu gamit ang dead bell. Siguro nung nandyan ako, pinipilit ng multo magparamdam sa akin. Kaya lang pag ginagano niya yung buhok ko, wala siyang makita, wala akong maramdaman kasi wala naman akong buhok eh. Diba? So ang pwede lang niyang hawakan kasi buhok. Hindi niya pwede hawakan yung ulo. Bawal sa kanila yun eh. Kaya ligtas talaga ako. Buti lang talaga, kalbo ako. Matapos sagutin ng multo ang mga katanungan niya, nagpasya na din siyang umalis na muna dahil sa kaba ng kung ano pang gawin sa kanya nito. Sino o ano kaya ang may gawa Grabe yung pagkakagalaw, no? Parang ginanon talaga. ng kakaibang nangyari sa kanya? Ito ba ay gawa ng kaluluwa ng dating guest sa resort na namatay dito? Kung nabitin ka dito, panoorin ang kanyang Uy, kasama si Ed Kaluwag. Oh, tatapang nitong mga to. Ito yung mga hardcore na talaga eh. No? Ayoko sumama kay Ed Kaluwag kasi totohanan na yan. buong eksplorasyon kasama ang nag-iisang si Ed Kaluwag nang binalikan nila ang resort sa kanyang YouTube channel na Just Clint. Grabe. Oo.
Feeling ko na bad trip sa akin yung multo dyan kasi hindi siya makapagparamdam sa akin. Kasi wala talaga akong buhok eh. Oo. Yung multo dyan, may ano yan, kumbaga, obsession niya yung buhok. So, ligtas talaga ako. Galing. The Summoning. Ang videong mapapanood nyo ay nanggaling Creepy naman, picture pa lang, creepy na. sa isang TikTok user kasama si Cello na nagbibigay ng card reading sa mga followers niya. Isang beses habang sila ay nagla-livestream, may gagawin silang bagay na maaaring magdala ng kapahamakan sa kanila. Dito ginawa nila ang spiritual science para magtawag ng espiritu. Nagsimula ang science katulad ng karaniwang ginagawa nila. Magtatawag siya ng espiritu at hihilingin ito na magparamdam sa kanya. She asked the spirit to make his presence known sa pagbukas ng pinto sa tabi niya. At ilang sandali nga lang, matatanggap niya ang hiling niya in a much terrifying way. Es como si me quedara inmovilizada. Mira que se ahora hacen así. Ahora se abre la puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Se ve la puerta? Sí. Ábrete, ábrete. Ábrete puerta. Naku, parang may nakatayo doon sa dilim. Puerta. Que se abra la puerta. Que se abra. Oh, No posible. shit. No es posible. Ay, tu madre, hija de puta. Sabi niya, itatranslate ko. Sabi niya, buksan mo ang puwerta, buksan mo ang puwerta, buksan mo ang puwerta. Kaya bumukas yung pinto. No es posible. Pakinggan nyo Ábrete puerta. Oh, buksan mo ang puwerta, buksan mo ang puwerta. Que se abra la puerta. Que se abra. No es posible. No es posible. Ay, tu madre, hija de puta. No me toquéis que estoy protegida, ¿eh? No me toquéis que estoy protegida. No vale, ya abro la... Oh, buksan mo ang puwerta, protektado daw siya. Kaya safe daw, safe daw. Protektado na daw, kaya okay lang buksan yung puwerta. Kasi safe daw siya, protected daw eh. Di ba? Tingnan nyo. No me, Ayan, tignan mo. Tignan nyo, basahin nyo no me Don't touch me, I'm protected. O, di ba? toquéis que estoy So, kahit buksan mo yung puwerta, okay lang. Kasi protected siya. protegida, ¿eh? No me toquéis que estoy protegida. No vale, ya abro la luz, tía. Sa kanyang command, Pero ang creepy nito kanina pa medyo, umpisa pa lang, medyo masama na yung pakiramdam ko doon sa dilim na yun eh. Hindi ko alam na pinto pala to eh. dahan ngang nagbukas ang pinto. Napanganga na lang ang kasama niya sa gulat niya sa nangyari. Que se abra. Oh, No es di ba? posible. Yung babae, di ba? Wow, ganun talaga yung mga reaction pag unang nakakita ng puwerta na bubukas. Ganun talaga yung initial reaction talaga ng mga first time makakita ng bubukas na puwerta. O, napanganga na lang ang kasama niya sa gulat niya sa nangyari. Tignan nyo. Oh, yan, ganyan talagang initial reaction. No es posible. No es posible. Ay, tu madre, hija de puta. No me toquéis que estoy protegida, ¿eh? No me toquéis que estoy protegida. Dahil sa naganap, they should have closed the session, but instead, she kept going and provoked the spirit once again. ¿Te puedes poner delante del espejo, por favor? Oh, may ¿Te salamin. puedes poner delante del espejo, por favor? ¿Estás enfadado? ¿Te puedes poner delante del espejo, por favor? Uy, ano yun? ¿Te Teka lang. puedes poner delante? Venga, ponte delante del espejo. Te quiero ver. Ay, po. Dios, tu puta madre. No, puta, que me caigo. Habang sinasabi niya na magpakita ang espiritu sa harapan ng salamin na nasa likod lang ni Cello, bigla na lang nagsara ang pinto. Creepy nito. Oo. Dahil sa mga terrifying events na to, dito na niya sinara ang session. But even though she ended the session, was it too late? Ang sabi sa comment, hindi normal spirit ang natawag niya but something much, much sinister. Lalayuan nga ba siya nito ngayong natawag niya to kahit pa sinara na niya ang session? Ikaw na ang humusga.
Creepy, no? Creepy. Imaginary friend. In this video, we will get to witness once again that a child's imaginary friend can be something else. Something real. According to Rosie, ang nag-post at nanay ng bata sa video, nakikita niya ang anak niya na may kausap o para bang may kanarong ibang bata kahit siya lang naman mag-isa. Hindi nalingid sa atin na dumadaan talaga ang mga bata sa ganitong stage. Yung mga ganito istorya, parang horror story ang dating, no? Nakakatakot. Pag But bata talaga. sometimes, we have to be more watchful. Dahil minsan kahit hindi natin sila nakikita, it doesn't mean that they don't really exist. Grabe. Grabe, hindi kayang i-acting ng bata to, yung ganun. Hindi kaya. Oo. Kaya ko kaya i-arte yun. Mahirap i-arte yun, ha? Mahirap i-arte yun. Bata yan eh. Ilang taon yan? 3 years old? 4? Makikita mo ang anak ni Rosie sa kusina na may kinakausap. As if she is offering her chips to someone or something. But what happened after that event is more terrifying. You can actually hear the voice of a kid na sinabing, "Give me that." At matapos nito, makikita mo na lang na may biglang humila ng plastic container sa kamay may niya. mahawak ng plastic container yun ah. Malakas ang pagkakahila sa container at ang mas weird, makikita mo mismo na nag-tighten ang grip ng bata sa lalagyan at hinihila niya pabalik ang container. Hindi lang isang beses na hinatak ng imaginary friend ang dala niya dahil matapos noon, sinubukan din kunin sa bata ang asul na toolbox. Sa nangyari, halos mahatak pa nga ang bata. Now, how can you say that imaginary friend is just imaginary? Is your friend just a pigment of her imagination or is it something real? Ikaw na ang bahalang magpasya. The baby is crying. Grabing boses yan na talaga naman. Isang grupo ng magkakaibigan ang nagpunta sa eskwelahan nila ng alas 12 ng hating gabi. Ang sabi nila, haunted ang eskwelahan at maraming kwento about ghosts sa campus na to. Their curiosity got the best of them, kaya sinubukan nilang i-explore ang school at exactly midnight. Nagsimula sa katuwaan, matatapos sa isang katatakutan. What is that? Ito yung masaya, yung pupunta ka sa ghost hunting or abandon or haunted the place pagka may kasama ka. Masaya tong ganito eh. O, kasi takbuhan, takutan, medyo malakas ang loob mo, natakot ka. Masaya pag may kasama ka eh. O, medyo may thrill. Pero pag nagsosolo, tanga iba usapan eh. I think it's coming from a deep. Is it that one? I think. Should I start recording you guys? Attention please, there has been a report of an emergency. Proceed calmly to the exit and leave the building immediately. All Uy, may naiyak na bata. The building evacuation plan. Uy, may naiyak na bata. Pagdating nila sa pagitan ng dalawang classroom, bigla na lang umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol na nanggagaling sa isa sa mga Kinabahan ako eh. Kala ko dito binaiyak eh. Naka-headphone lang pala ako. kwarto. Hindi normal ang boses ng pag-iyak. It has an eerie and creepy sound to it. Lalo na, sino ang mag-iiwan ng sanggol ng mag-isa sa paaralan ng ganitong oras ng gabi? Tama. Sinundan nila ang ingay at pagpasok nila sa kwarto. Attention please, there has been a report of an emergency.
Proceed calmly to the exit and leave the building immediately. All handicapped occupants shall use the building evacuation plan. Ang sabi nila, they got attacked. Hindi man nakita sa video, pero ayon sa isa sa mga magkakaibigan, habang papasok sila sa kwarto kung saan nanggagaling ang iyak, biglang nagsara ng malakas ang pinto nito. Sa taranta nila, naihinto nila ang pagvi-video. Some say what they heard was a skinwalker, mimicking the voice of a crying baby to lure them. Luckily, after that encounter, umuwi na din sila at wala ding masamang nangyari sa kanila. Ang problema kasi dyan, pag nakarinig ka ng baby, hindi mo alam kung totoong baby o hindi. So, makukonsensya ka, titingnan mo talaga no? Titingnan mo talaga kung may baby talaga Ang problema, pagpasok mo, wala baby, no? Ay, takbo na to. So, ano sa tingin mo ang iyak ng baby na narinig nila? Frogging. Sinishare ni Lex ang kakaibang panaginip niya sa viewers niya. It's a dream she never had before and it still spook her to this day. After this, madami nang magaganap sa kanya na lalong gagambala sa isipan niya. So I've never had a dream like this before, and then what happened after is just fucking. I'm about to fucking puke. Like I actually was like hyperventilating. I had to fucking run out of my apartment because I'm fucking scared. I could tell I was lucid because I can control what was happening and everything was fine. I was like laughing. I guess I was like on Love Island or something. I don't know. We were all laughing, right? So like me and like all the Love Island cast or whatever the fuck. It was just a bunch of random people, right? And we were supposed to be on Love Island. I already said that, but I'm sorry, I'm flustered. So anyways, we were laughing, ha ha ha, everything's fine. I got good vibes and all of a sudden, they all look at me and they're just lifeless. Like they're like, there's like at least like 30 people in the room, okay? And they all look at me. And they're like this, and I got the most sick feeling. And all of a sudden, for some reason, I was wearing this cross in my dream, and that has never happened before. And all of a sudden, I could, like, in my dream, I go like this, and I start to grip my cross, and I'm just like, and then the person that I was talking to, he goes, "Why are you doing that?" And he was just like, "Why are you scared?" And then this is where I knew it was demonic, because just basically saying that God doesn't exist. He was like, what do you think he's gonna do for you? Like, you think God even exists? You think he's gonna, and just, I hate saying that, but he was just starting, I was like, this is evil. And so I grabbed my cross and I backed up and I was like, this is evil. I've never like been able to grip this cross in my dream, and I just backed up and then I started praying to God, and then I felt myself being lifted up, like lifted, and everything just disappeared. After this horrifying nightmare, ang panaginip pala niya ay magpapakita sa kanya sa totoong buhay. Dahil dito, nagkaroon siya ng sleep paralysis at hindi na siya magkaroon ng peace of mind. She worries that there's always someone or something watching wherever she goes. One time, habang nag-aayos siya, ito ang nakunan ng kanyang camera. The cutest little samples yesterday. Oh my God! Habang nag-aayos siya, biglang lumabas ang figura ng mukha sa likod niya. Ito ay sumilip sa kanya mula sa pinto and it quickly hides in the darkness. She lives in a single-unit apartment at ayon sa kanya, wala siyang ibang kasama sa bahay. Hati ang opinyon ng mga nakapanood ng video niya. Ang iba naniniwala na multo talaga ang nakita niya at ang iba sinasabi na tao talaga ang sumilip na mukha dahil sa kulay nito. Ang sabi nila, it could be a case of frogging, kung saan may taong naninirahan ng patago sa apartment niya. Dahil dito, nag-raise ng concern ang mga followers niya na i-report sa management ang nakita niya. If what she captured was a real person, then there's a real and immediate threat to her life. So she filed a report, and while waiting for a response, nagbigay siya ng update sa viewers niya. And yes, I see all of those comments saying, I see all of those comments saying, While she's inside her car,
lumabas ang anino sa balikat niya. Oh, shit! Makikita mo din ang paglabas ng kamay pero blurry ang rehistro nito sa camera and it just disappeared. And again, she claimed that there's nobody in the car with her. People speculate that something dark might really be attached to her. However, in this confusing case, nagbigay ng update ang management and they acknowledge her report. There is no possible way a squatter would be in here. My apartment's very, very small, and I feel like I would have heard that, and plus there's no attic. Anyways, after that video, I went to my leasing manager and I showed her the video and I was like, girl, like, could you please possibly have like maintenance people like come in here and check this apartment from top to bottom because this is really scary and just in case there is a person in there. She's like, oh yeah. Had people come in here while I was, at my mom's and they checked it, found nothing. Then coincidentally that same night, she sent out this email to everybody. I'll show it right here. If the management is willing to get an officer to patrol the units, then does it mean may ibang tenants din na merong parehong kaso na katulad sa kanya? I don't think they will take extreme action like that just from a single case. So what do you think? Hunting or... Parang ano yung similip no? Parang hindi tao to? Hindi tao. Pero sobrang linaw na similip Frogging. Creepy, no? Is something paranormal going on? Or is a real person hiding in her house? Ikaw na ang bahalang humusga. Hindi tao yan? No. Sana ay kinilabutan ka. Grabe, nakakatakot. Nakakatakot yung kay Josh Clint, nakakatakot. Kasi tanga na, may gumalaw sa buhok niya, no? Buti na lang, wala talaga akong buhok Tapos yung puwerta, nakakatakot din yung puwerta. Actually, pag uno mo talaga nakita, nakakatakot talaga Hi! So yan, thank you sa panonood at see you next video. I came from the mud, there's dirt on my